Magandang umaga po sa inyo lahat, Mayor Vico Soto at sa bumubuo po ng City Council. On behalf po ng Pasig City Government at pati na rin po ng Peace and Order Department, kanina po ay nabanggit ni Mayor Vico Soto na kami po ay nag-ikot nung New Year's Eve para masiguro po na masunod ang kautusan na bawal po magpaputok. At yun nga po, nagpapasalamat po kami sa Pasig PNP na mahigit 700,000 worth po ng firecrackers po ang nakuha sa mga hindi po sumunod sa pag-uutos na bawal po magpaputok noong New Year's Eve. Muli po, on behalf po ng Pasig City Government at pati po ng Peace and Order Department, nagpapasalamat po kami sa Pasig City PNP. Ngayon po, nandito po si Colonel Villasiran para magbigay po ng kaunting report ukol po sa nangyari noong New Year's Eve. Thank you, Bolt. Sa ating very active and supportive Mayor Vico Sir, good morning sa lahat ng mga council member. Magandang umaga po sa lahat ng mga nandito po. Magandang umaga. Nandito din po yung aking District Director, si Police Brigadier General Matthew Bakay, sir. Good morning, sir. Then may I request lahat ng ating mga fireworks, firecrackers and pyrotechnics, pakilagay na lang sa gitna. Sir, itong ating na-confiscate po na mga fireworks, pyrotechnics, more or less worth 700 plus thousand. Meron dito po, sir, kasama yung Mandaluyong at saka Marikina na more or less 100,000. But 600,000 worth galing po sa Pasig. Sa tulong din po ng, maliban na po sa Pasig City Police Station, meron din po yung representative from the district na sila tumulong din sa amin sa pag-implement nito. So, sad to say na mayroong incident na stray bullet, but we are now investigating it and isinama na namin yung crime lab to conduct investigation pertaining to it. So, ganito po sir ang gagawin natin, i-distraction na yan through the use of water, yun na po, and may I request our mayor, my city director and other member of council to witness the destruction of this fireworks. Yun na po, at Happy New Year sa lahat. I-request po natin si Mayor at saka yung council na pwede buwaba sir para mag-witness sa pag-distract ng ating mga confiscated firecrackers and pyrotechnics sir. Bali ano lang sir, lagyan na po sa tubig yung mga seremonya na.
po ang lahat, mag-social distance po. Gawin po natin ang social distance ang lahat. Ngayon po, para lang po sa ceremonial lang po na pagsisira po ng mga nakuhang mga firecrackers noong New Year's Eve. Pamumunuan po ito ng ating Mayor Vico Soto.
I-harap mo nga sa amin. Ilapit mo, sir. Okay, sir. Ready po, tingin po rito ha. Okay, ready po. Okay po. Wait, happy New Year. Yes, sir. Patay mo. Sindihan na. Sorry. Bali. Interview ba kayo? Tsaka tapos si Mayor din, para sa Pasig, sa kapatid, Okay na audio, boss. Okay. Stop. Sige. Go. Ito po yung ceremonial nating sira sa mga paputok. Ano? Ang mga kapulisan natin ay nakapag-umpis na ng mga 700,000 plus pesos worth of fireworks, firecrackers noong bagong taon.
Meron pa rin iilan na matitigas ang ulo, ano, nagpaputok pa rin yung mga iba, sa hindi lang talaga nila alam, baka hindi nanonood ng balita o ano. Pero karamihan naman sumunod. At yung mga hindi sumunod, may mga nahuli tayo, nakumpis ka natin yung iba. At maging sa subdivision kung saan ako nakatira, no, may mga ibang nag-violate, pagmumultahin po natin yun. Basta ano yung sabi natin, narinig naman natin yung sabi ni Presidente, bawal magpaputok. Una sa lahat, delikado. Huwag na tayong lalo na sa panahon ng COVID-19, huwag na tayong lumagdag sa bilang ng mga tao sa emergency room. I think overall, naging successful po ang ating pagpasok sa paputok itong bagong taon. Hindi perfecto, meron pa rin mga nag-violate. Pero pinagsikapan natin na mahuli ang mga to, makumpiska yung mga illegal na paputok, at pagmuntahin yung mga hindi sumunod. Yung iba tapos na eh. Pero yung mga iba, hindi na nahuli nung panahon eh. Pero may mga reports na nagpaputok sila. Gaya nga nung sabi ko, yung mga kapitbahay ng iba. May listahan na kami. Ibigyan, may issuehan natin sila ng OBR. Hopefully sa sunod, 5,000 din yung penalty nun. Hopefully sa sunod, sumunod na sila. Okay, sige, thank you. Si Colonel Villasera, makagusto niyo. Overall assessment mo. Okay, go. Overall assessment po natin sa kampanya natin Generally, kung titignan natin, we confiscated a lot of fireworks, majority firecrackers dyan, and worth 700 plus during the campaigns Christmas and New Year. And kung titignan natin, ang area is generally full. Wala masyadong katulad dati na maraming sasugatan dahil sa firecrackers. Sa ngayon, medyo limited lang, 3 lang ata. And wala po masyadong problema na dumating sa station during this unit. Bali po yung mga ipapag po sa dashboard, ano pong kaso ang nakakarapin po? Meron silang violation ng city ordinance at meron silang violation ng executive order number 68 na in-issue ng ating butihing mayor. And we will issue them ticket para at least mag-fine sila. Usually ang fine dyan, about ng 5,000 pesos. Yung iba naman, confiscation, tinikita lang namin ng obstruction sa daan kasi nakaharang. Ang iba naman doon, voluntary na sinurrender na nila ng sinisita nila. So meron po kulang ticket for violation of city ordinance. Meron daw pong alleged na stray bullet na. Meron po isang matanda na nagbukas ng gate niya, past 12 na actually yun, midnight. Tapos ng celebration ng New Year, may tumama na bala sa kanya. Actually, dinala sa ospital, nang makita ng doktor, sabi ng doktor parang tama ng bala from above, sa baba. So tinawagan yung police natin and namimistigahan namin, alleged stray bullet incident. At pina-determine ng crime lab kung saan galing yung trajectory ng bala. Initially, nakasurvive yung victim and pagaling na and ongoing pa investigation. Sa lahat sana, ulit-ulitin namin sinasabi, bawal gumamit ng baril, lalo na mga fireworks, firecrackers during this season sana. Sunod sana, huwag na ulitin yun kasi mahirap po. Mahirap pag merong may casualty at the same time, pag mahuli kayo, mabigat yung kaso and aggravating ang situation na po. Yun ako. And again, happy to you. After distract yan, ililibing namin yun para hindi namin kinamanan. At saka wala mo damage. Kasi pag mayroong init o fire, maaaring mag-ignite mo yun. Iibabaw kami sa lupa. Ayun, sino pala? Pasero Gonzales. Kasama kami.
order, sir. Sir, gusto po yung ano natin, sir. Sa business order po, turnover po mula ngayon ng ano kay Mayor. Okay. Bali ito ay sa kautusan ng ni Mayor's Executive sa visa ng Executive Order. Nagtulong-tulong ang Business Order Department at ang PNP na maglibot sa kabuuan ng Pasig City noong New Year's Eve. Actually, nagsimula pa lang kami, alas 3 pa lang ng hapon. At ganito nga karami ng mga fire truckers ang aming huli. Bukod doon, pati yung mga bata na naglalaro at napabayaan ng mga magulang na lumabas at nagpapaputok din ng nagpaparila ng pellet gun. Marami rin po kaming mga nakupang mga pellet gun at ito ay tinurn over namin sa mga bawat barangay para maiwasan din po na makapanakitan ang mga bata ng mga ligaw na pellet gun. Noong araw din po yun ng December 31. Assessment po sir dun sa mga nasakatan na ano? Actually, before pa New Year's Eve, nag-ikot na talaga ang aming grupo at may mga reports nga rin ng nagpaputok ng baril. At yun po ay iniimbestigahan na rin ngayon. At sa kasamang palad nga po, noong December 31, ay meron pong naligawan ng bala. At patuloy po yung investigasyon po ng PNP para po matukoy talaga kung sino po ang may kagagawa nito. Bali sir, lahat po ba nagkakuha na hindi lang po sa Pasig? Yes, actually, ang total po nito nakikita natin ay nasa more than 700,000 plus, no? 500, kalahating milyon po nito ay mula po sa Pasig at yung iba naman po ay galing po sa Marikina at Mandaluyong. Pero nasa mga almost 200,000 lang po at talagang po mas marami po nakuha dito sa Pasig City. Bukod po sa mga tindahan, pati na rin po yung sa mga nagpapaputok sa kalsada. Ano yung pong gagawin natin dyan sa mga paputok natin? Yes, ayon po sa PNP, pagkatapos po nga na ito'y basahin, ay ngayon po ay ililibing nila para sa lupa para po masiguro po na wala na pong masasaktan dahil may posible pa rin po puputok ito lalo na kapatid. Okay, thank you very much. Okay, sabi kay Maris, thank you.